Po si Nanay Lorna after 45 years. Inantay po namin kasi nasa UMA. So kasi ay may pakay kami dito sa kanya. Sarado pa ang bahay. Sarado ang bahay? Ha? Sarado. Inaakyat. Ah. Sira na siguro yung doorknob. Ano? Ano nga? Ayun na ngayon. Pinuntahan na ni Paul ang kanyang boyfriend. So yun na nga mga kababayan, nandito na kami kay Nanay Lorna ngayon na bahay. At inantay namin kasi galing pang UMA. So 5 years kami nag-antay. Ayun si Nanay. Okay. Sarado lang yung kanyang bahay. I don't know bakit sarado. Sarado, Day? Naiwan ni Susi. Saan niya naiwan? Doon sa uwan. Sa UMA. Nakyat doon sa uwan. Sino umakyat? Anak niya. Anak. Itsura ni Nanay. Parang ano si nanay. Ano mangyari sa yung jowa? Iwalay kami. Hiwalay kayo? Diba? Naglinis pa yata. Huwag na siyang maglinis. Halika na. Let's go. Let's go. Ayan na, sugurin bahay na natin. Okay. Kung ano man ang Nay! Oh, Ayaw ko pasayo, sir. pasaylo, bakit? Anong ginawa mo? Ay, payat mo na po. Sige po, kuan. Maghagbas mi dito. Maghagbas? O sige. Huwag mo nang anuhin. Kung ano man ang abutan natin, yan na yun. Kayo dahil wala dito sa balay mo, ikay naghagbas, ikay Sige po, upo ka. Ganda na, why should Ay, lie? Diyos ko po, ganda nga. Ay, Diyos ko po, ganda nga. Nakita mo ang jowa mo? Nakita mo ang boyfriend mo? Oh, nalipay ko gid, oy. Mingaw kasi mong boyfriend? Mingaw ko gid, sir. O si Paul? Grabe gid akong kasing-kasing, di na ko gid makaya, sir. Bakit? Ay, tungod pod sa nakakita ko pod sa kanang akong idol ba. Sino ba idol mo? Oh, sir gid. Sino idol? Kanang kuan. Akong banan isa. Ang imuang bana na isa? Oh, Si Paul. Hindi, upo ka dito. Upo ka at magkukwentuhan tayo. Huwag ka na mag-ano ng... O sige, diyan ka? no diri lang. O diyan ka sa stage? O sige. Tika, pahingi upuan. Hindi na ano yun doon? Malinaw siya? Kamusta? Aba, may ubo ka pa. Sir, Kamusta ka naman? kanang kuan, sir. Kuan, isa ko kasi man awa ko gid nakakaon, sir. Bakit? Giubo ko pod, sir. Kining kuan sakit kaayo dito si lalom sa akong kuan. Diri mo lapos pod. Okay, di ba mananambal ka? Naamad pod akong tambal, sir. Di na service, sir, kay kanang sige man kog trabaho. Kada kog mo inom sa tambal, arang-arang kog gamay na muhagbas na ko pod. Ay sige kog hilak-hilak ba kanang di man tag trabaho na may atuang apo. Ang itsura mo ngayon, hindi ka na ano ha, hindi ka na fresh. Tanawa Hagardo Versosa ka na. murag hiwang na ko pod, sir. O nasan si Juanita? Naa dito. Padulong na pod diri, sir. Si tatay, asa? Ako panggipa ko kas mo tul kay isa ra pod makasakay. Bakit ang layo naman ng pinupuntahan Layo mo? kaayo dito sa Kamanga, sir. Kay ako Saan to, Kamanga? sa unahan sa 26. Mga kung mutul pa, sir. Lupa niyo to? Oh, May yuta mo doon? na yuta pod sa akong umangkon. Taga ko pod isa ka hektar. Aba, mayaman. Isang Kay hektarya. kanang kuan, sir, kanang ipugasan ko pod atrais na Nanay humay. Lorna, mayroong isang hektaryan lupa. Itong papunta sa Kwan, Sitio Alon? Diri ra sa unahan sa 26.
pasulod na pud sir sa tubig na kamanga. Adiri dapit kibilog. Mm. Kung mo sakay tag motor kung naanay dalan, namay dalan pero lisod gyud ang makaagi ang motor. Ah. Kung mo sakay ta, So, kaya hindi ka nauwi muna dito? oh, kuan, May payag kayo doon? naay payag na mo ang gamay. Doon kayo tutulog? Oh, Inuubo ka. amo ang ato karapal sir. Hasta pud dir si akong niong. Na basta kuan tag kung musakay pag motor sir, tag lusi ang kuan pasahe basta padung didto Papunta kay doon. O, so, sino nakatira dito? Nauli lang ka dito pagka tapos nyo doon? Dili mo uli na ko pud dir sa balay kay kana na mo balik ko didto kanang mo kuan na lang pugas. Kay nahuman na pud ang gigalas. Kay ugma ko pud mo uli pud dire. Kay nahuman na ko karon Mm. na maayo kay na may ardi sa akong silingan kana pud nagtawag pud sa ako kay wa may pud akong ardi oh. Siya pud nanawag sa ako didto sa ubos. Okay, so kaya dinalaw ko siya ngayon na kami ulit nagkita eh. Okay, so malapit na ang bakasyon ni Ninita. Uuwi po si Ninita. Mag-uli si Ninita dito karong April 24. Iahatid ko siya dito kasi bakasyon na. Pero may problema tayo. Okay. Ang problema, second husband. Lingkod mo dire kay para magsulti ka, may translator tayo ha. Ay, second husband mo. Okay. Ang problema natin ngayon, ito po mga kababayan, walang pagpa-prank dito, walang anumang prank. Ito ay totoo po. Ano po? Okay. Si Ninita, di ba, uuwi dito. Mag-uuli si Ninita. Ngayon, pag uwi ni Ninita, hindi na siya babalik. Nasayang na gyud sir kung dili mo kuan nalipay ko gyud na nanay pud istorya ni Nita di na muuli. O alam mo na, yung sinabi sa iyo ni Ninita na hindi na po siya babalik? Naanay pud nagnanawag pud sa kuan kang mail o kang kuan nida. Na ingon pud sila di na gud mo balik si Ninita naghilak ko pud sir ingon ko pud na sayang pud ang kuan kay daghan pud na insirip pud na ingon pud sayang pud imong anak na karon na muuli na unom na ayang garado kana pud makahilak ko. Okay, so at least alam na po ni Nanay Lorna. 'Di ba nung una dapat uuwi na nga si Ninita, ngayon pinigilan namin kasi inayos namin, pinakausapan, hinanapan ng solusyon. Kumbaga, kaya lang ngayon po mga kababayan, itong pag-uwi niya ngayon ay talagang hindi na po siya babalik. So hindi lang namin po muna sinasabi sa inyo, pero ngayon gusto ko lang i-share din sa inyo kasi gusto ko rin siyang makausap. Bago ko bumalik ng Davao, nag-usap ulit kami ni na Ate Nida. Tinanong ko ulit si Ninita kung siya ay pag-uwi niya, siya ba ay babalik pa o hindi? Sabi niya hindi na daw siya babalik. Okay. So again mga kababayan, hindi po ito prank ha. Walang pagpa-prank dito. Nagdesisyon po si Ninita, para maintindihan niyo po, nagdesisyon po siya na siya ay hindi na babalik. Ang dahilan po niya kasi ay nahihirapan na siya. Okay. When it comes po dun sa nahihirapan, yung nahihirapan po si Ninita, hindi po sa gawaing bahay, hindi po dun sa nahihirapan sa mga kasama niya o pinahihirapan po namin. Si Ninita po ay nagdesisyon na siya ay uuwi dahil nahihirapan sa kanyang pag-aaral. At saka yung mga hindi niya nakaya, hindi niya talaga kayang, kumbaga hindi niya na kayang gawin. Okay. Si Ninita po wala kami talagang problema. Napakabait na niya. Maasahan mo, matulungin sa bahay, lahat nagagawa. Kaya lang yung pag-aaral po niya. Kasi nga po, no, alam niyo naman po kung ano yung story ni Ninita. Okay? At alam niyo po na yung kakayahan ni Ninita ay hanggang doon lang. So, hinanapan po namin yan ng paraan at ng sponsor para po siya maipasok na. Dapat ngayong taon, nag-aanap lang ng slot na mahanapan siya dun para sa special pag-aaral niya. Kaya lang, syempre po, kaya hindi agad ganun yun. Last year, hindi agad siya nahanapan ng ganun dahil dito po sa atin, dito po sa Pilipinas, ilan lang yung may ganun. Punuan pa. So, hinahanapan po siya ng slot.
hindi naman po siya pwedeng ipasok doon sa mga ibang special school na hindi katulad nung case niya. Dapat kailangan yung case din po ni Ninita. So ngayon po, si Ninita ay kumbaga nahihirapan na siya sa sarili niya. Tapos siguro po ay para sa tingin niya sa sarili niya hindi niya na talaga yung kaya. Naanuhan na rin yung bata. Ngayon, ang ano po namin doon, sa decision po namin nila ate, dahil talagang gusto niyang umuwi, hindi na po namin pipigilan. Pero yung hindi po namin pagpigil, yun po ay kumbaga magaan sa loob namin na siya ipapayagan. Bakit po? Kasi ayaw namin na maging dahilan iyon ng maging mas malala pang problema kay Ninita. Ma-stress yung bata, kung ano yung isipin. Kasi kami po yung nakakaalam ng problema ni Ninita. Okay. Yung pag-uwi niya po dito, papayagan namin, sabi niya dito na lang siya mag-aaral. Kasi parang sa isip po ni Ninita, ay madali dito kasi papasok lang siya, ganyan. No, doon po kasi talagang tinututukan yan. So, kaya lang hindi talaga na maabot ni Ninita. Respect po natin yung bata. At pakiusap ko, wag natin siyang ibabash. Kasi ang kailangan po ni Ninita ay pangunawa. Kasi alam na namin ngayon yung sitwasyon ni Ninita. Nung una, nahihirapan pa kaming intindihin dahil hindi pa nga namin alam. Pero base po doon sa, kasi may mga sponsor po na doktor din, na nag-i-explain at saka yung base doon sa obserbasyon po namin sa bata, talagang hanggang doon na lamang po yung ano ni Ninita muna kakayanan. So iniintindi po namin paunti-unti. Hindi po namin siya pinapagalitan, hindi po namin siya inuobliga na sige, gawin mo yan, pilitin, dahan-dahan po. Kasi may time po talaga na talagang biglang maano si Ninita. Ano po? Pero pag nakikita nyo po siya normally, normal talaga siya na okay siya. Wala pong problema in terms sa pakikisama, sa gawaing bahay, sa pagsunod, wala pong problema. Okay. Kaya pag uwi niya po dito, papabayaan po namin siyang umuwi or papayagan. And then, sa pag-uwi niya po dito, kung halimbawa, yung ilang taon, naka-isang taon ulit siya dito, at na-realize niya din na parang, yun, nahihirapan. Siyempre, alam naman namin dito, at alam din namin na hindi naman palagi kaming naririto para matingnan siya. At nandito naman ang magulang niya. Una-una yung pagkain. Magugutuman ulit yung bata. Pag nagutuman siya, lalong mahihirapan yung bata sa kanyang pag-aaral. So, sabi niya naman sa amin, handa niyang balikan ulit yon, tanggapin niya, kasi yun yung gusto niya. So, ibibigay po namin yung kagustuhan ng bata. At kapag, alimbawa, isang taon na ulit siya rito at gusto niya na ulit bumalik sa amin, makakabalik po siya. Tatanggapin ulit namin. Ang ano lang po namin doon, ay masigurado ko lang kay Nanay Lorna na kapag umuwi itong si Ninita, ay hindi mo siya pag-aasawahin. Storya mo, Day. Si Ninita, ang gusto ni Ninita na mauli siya dire, dili na siya mabalik. Kaya naglisod po si Ninita dito about siya pag-eskwela. Ang dili na pugpug nga ni Sir Paul. Pero kung gusto siya maabot si Ninita dire sa katuig mo eskwela, kanya gusto mo balik ni Ninita dito, welcome ra gyapon sa ila Sir Paul kay wala may problema si Ninita dito. Ang ingon ni Sir Paul sa imuha nga basig paasawahon nimo si Ninita dire. Dili. Pag pinasawa mo siya, kakalimutan na kita. Kakalimutan ko na kayo. Okay? Papayagan naming umuwi siya rito dahil yun ang kagustuhan niya. Makasama ka ulit. Baka, yun nga, namimiss ka niya. May mga bagay siyang iniisip na hindi namin nakukontrol. Ibibigay namin sa kanya kung yun ang kagustuhan niya. Pero, titingnan natin po, no? Kapag si Nanay Lorna ay napabayaan si Ninita, kasalanan niyo yun. Ha? Napag-asawa. Di ko sir kay masayangan ko pud kay nalipay ko pud sir sa istorya nimo sir na kanang kung gusto pud si Ninita mo balik isa na katuig dire. Ako pud karon sir murag na kuan akong hunahuna kay kana ra pud ang last na lang pud akong anak gusto ko pud kang Ninita di pud mohawas Manila karon kaproblema na ako pud sir man pagkaon ni Ninita sa eskwela.
Nakaroon payat na ako, dugang-dugang po sa akong maapo. Gusto ko po dilin po ulit dito ras Manila, kay gwapo po ang kuan dito, yati man ni ma'am. Dili na po na kuan na ako po, sir, kanang maproblema na ako po, kay dili man mo kaon sa kuan, way sudan. Gusto ko po na dito ras Manila. Makadugang na po sa akong problema. Yun nga yung problema natin eh. Pero sabi naman niya, okay sa kanya, tatanggapin niya ulit, sanay siya sa ganun. Yung titingnan-tingnan pa rin po naman namin, no po, para hindi lang siya mapabayaan talaga. Ang inaano ko lang kay Nanay Lorna, syempre yung bata, talagang sasama yun, magbukid yun. Alam ko na yung mangyayari, may chance na tama rin siya pumasok, okay lang. Doon, araw-araw talaga papasok, gigising. So, diyan siya mag-aaral sa Pamantawan. Mag-aaral si Ninita. So, ang ano lang namin doon po, gusto ko lang talaga makasiguro kay Nanay Lorna na hindi mag-aasawa si Ninita kahit na may manligaw. Ngayon, pag may nanligaw kay Ninita at nakapag-asawa yon, ayan na. Wala na, hindi ko na yung problema mo na, kakalimutan talaga kita. Sir, di sir, parpod sir, di kugit sir. Kana lang akong Si saligan. Ninita kasi, tanggap namin na kung ano lang yung kaya ni Ninita, hindi namin siya inuobliga na ano. Basta kami nandun po kay Ninita, nakasupport sa lahat ng gusto niya. Nakasupport lang kami, alam nyo naman po yan. Kahit sina Kuya Hernan, sina Tinida, ang mga bata, Andres Marias, nakasupport po sa kanya yan kahit anong gawin. Ngayon, kung yung decision po ni Ninita ay ginagalang, pakiusap ko nga po sa inyo, huwag niyo pong ibabash si Ninita kasi hindi po yun yung kailangan ng bata. At kami po talaga yung nakakaalam sa sitwasyon ni Ninita. So, para hindi po siya ma-stress, hindi siya pauwiin ngayong bakasyon at kung hindi na siya bumalik, walang problema. Yung isang buwan niya rito, kasi ang balik ulit ni na Maylin ay May 16 na sa Maynila. Dahil magdidibo po si Maylin. Yun ang balik niya. Pero si Ninita, may ticket pa rin yung pabalik. Kinuhanan ko pa rin siya ng ticket. Just in case na magbago ang isip ng bata. Nababalik ulit siya. Pero kung hindi talaga magbago, yun nga pakiusap ko, huwag po natin ibabash yung bata. Hayaan natin siya dito makapag-isip. No? Baka hindi na makatulong sa kanya. No? Yun kasi may mga usapin po na hindi naman namin pwedeng i-share din sa inyo dahil kailangan doktor to doktor yun. Tapos yung ano ni Ninita. Pero kung titingnan nyo nga po si Ninita talaga, normal talaga yan siya. Nakakasabay siya sa mga yung halimbawa ito pag-uusap na ganyan. Pero pagdating doon sa mayroon po talaga siyang problema na ganun. Pero yun naman kung nandito siya, yung normal na ginagawa sa araw-araw, walang problema na yun sa kanya. Basta pag umuwi si Ninita dito, wala kang ibang gagawin kundi hayaan mo lang na kung ano yung ginagawa niya. Basta nag-aaral lang din siya dyan. Huwag mong papagalitan. Huwag mong sasaktan. Ha? Pero huwag mo siyang palalabasin ng bahay, lalo pag gabi. O kaya kung saan-saan magpupunta, magka-boyfriend. Ha? Kasi, syempre, may wifi na dito Maaaring may makaka-chat. Dati kasi walang ganyan dito, walang signal. Ngayon, may wifi na, may solar, maliwanag ang buwan. Kasi si Ninita ay dalaga na yon. Maganda yon. Hindi na yun yung... Di parehas sa ako ang Hindi, payat na. hindi katulad mo. Ay, joke lang. Siyempre, tiguan ka na. Si Ninita ay magandang babae. Ha, ayaw namin na makita yun dyan. Mamaya, naka-pek-pek short na, naka-spaghetti. Pero kung diri nas bukid, di nagiganda si Ninita. Di, maganda pa rin siya kahit maitim. Kahit ganun ang kulay niya. Pero sir, makapasal karon si Ninita dito sa Manila. Hindi natin pwedeng Di makapasal pag-usapan yun sir. dito, ha? So, kami lang nakakaalam noon, ha? Kaya ginagawa namin ng paraan yung siya, kung ano yung best na para sa kanya. No, nakita na, ilang taon na siya sa amin, 2 years. So, yung grade 6 na kasi siya ngayon, so, gagraduate na siya. After nito, dapat ay high school na siya, grade 7. Namaya sasabihin ko sa iyo, ano yun. Ano po, yun lang. So,
Pagka umuwi siya dito, hindi na siya makaka-attend ng dibu ni Mylene. So, June yun mangyayari. Dibu, isa sa pa naman siya sa mga 18 roses. So, hindi na makaka-attend si Ninita doon. Sayang. Okay lang sa'yo na dito na muna siya. Sayang kung dili makurusingan dito, sir. Uuwi siya naman ngayong closing. April 24. Yahatid na siya dito. Makahuman pa dito, sir. Tapos naman niya yun Oh, doon. tapos na? Tapos niya. Mm. Ang ano ko lang doon, titingnan natin kung ano yung magiging final grade niya ngayong fourth grading, kung naipasa niya o hindi. No? Kasi hindi ko pa natin alam kung naipasa niya. Si Ninita naman po ay nakakabasa naman na. Nakabasa pa unti-unti. Kung kuan, sir, dito na ako puyo po dito. Basta mo eskwela's ni Nita para mabantayan ko po, sir. Bubuhatin mo itong bahay mo? May pud ang kuan mo buhat ni kanang payag kugon lang ang atop, sir. Saan banda ka Sa magbalay? kuan kanang akbang lang ni kuan akong anak Nida? dito. O kanang diri sa dalan Dapling. Pwede Kung di naman. ko pud mo kuan dito mo bantay mo laag-laag man basig laag-laag mayo man na ako pud, sir, kay akong mabantayan ba. Basig na ay mga moadto-adtong mga lalaki na bantay ko gid. Na pud akong ikuan sa iya. Ay baka mamaya, bigyan ka lang ng Dory. Ano tawag doon? Alay, yung boya. Pumayag ka na. Bigyan ka lang dyan ng 30 mil eh. Walang ganun ha. Ako ang gipamin. Bigyan kita 100,000. Papayag ka na mag-asawa. Dili. 1 million. Papayag ka mag-asawa. Kung unsa nagninita, kung naay pud mo minyo kanang dato pud akong ipaminyo para di ko gid ba. Papayag din. Papayag ka rin pala. Kita mo na. Diyos ko pa. Kita mo na pag pera na usapan man. Ako gid nakasabot. Hindi daw niya naintindihan. Yun na yun. Ha? Ha? Yun na yun. Yun na yun. O, kita mo na. Pag Ako binigyan. nakasabot, sir. Unsay, sir? Kung tagaan ka ni Sir Polog 100,000, masugot ka nga asawahon si Ninita. Ang ganun madita mo sugot na dati. Kita mo na. Malipay ko gid kay dato man akong umagad. Ay, hindi ako, pero ibang tao. O kung ikaw pud di man kumubuot ng paminyo kang Ninita. Ikaw man pud akong pabuoton. Hindi pwede yun. Anak ko yun eh. Dili, sir, kung naay pud makakitang lalaki, ikaw pud mag-interview kang Ninita, di ko gud gusto. Ingon ko gani kung naay mamisita, ingon ko na sige. Padakop ka pud kang pugong biyahero, sige kang pangkuan diri sa ako ah. Ako apod ipadakop ba para ang mga ulitaw di makaadto didto sa amo ah. Ana pud akong katarungan pud sa iya. Oh, kaso pagka nasa uma ka, pag sininita naman ang nasa balay, paano mo mabantayan? Na may pud imong tatay. Dito ra ko sa balay ug si Juanita. Apit na gyud mga na karon sigirag di nagmatulog, sir. Dako nang tiyan. Buntis, kambal man yun. Basig kambal, dako man ang tiyan niya. May buntis bang hindi malaki ang tiyan? Naana dito sa dalan, hilak-hilak lang si Juanita kay layo man. Ikaw magpapaanak sa kanya. Oh, ako. Diyos ko po. Pero kana lang pirin siya, sir, kanang kuan ba. Gusto ko gani ako pang ipasik up. Kanang sige kalipong, sir. Manlagom ang iyang baba. Namaya high blood yun. Dili man. Basig ato basig taas eclampsia niya. Basig kuan ba. Kanang kalit lang kuan kanang kuan ba kanang iyang mata na di na gyud makakita kay sige mo ana ang iyang tan-aw ba. High blood yun. Check up lagi basig. Pa-check up lagi. Wa may kwarta. Dito sa ano, libre naman dito ah. kanang Pakibato. dirigikan ay pasa pantubi o pangkuan sa motor. Ang tubil. O di man pasakay ang mga kuan diha na ay motor. Gunitin. Lama. Diyos ko, ubo ka ng ubo. Ako pud, sir, pasik May gamot ka daw? Pasik ako pa pud, sir. O, titi na mamaya. Uminom ka ng gamot. Ha? Ay, siya na. Kamunggay. Kamunggay.
Baka mga tina. Ay, Yung pink na pouch. Okay. ako ang ipasikap po ko. Ipa-check up mo ha. Oo, wanita po ako ipasikap. Natin natuloy yung ilong ko. Salamat po, Mamaya sir. magkaubo na kami, Nanay Lorna. Sir, salamat po, sir. Okay, ganito ha. Oo. Para mabuhi po si Juanita, sir. Sige kong hilak-hilak. Basta malipong na gyud sininita nga. Kanang iyang tiil, dili gyud mapiko, sir. Bisag anaon po sa iyang papa. Sige ra po, hilak po akong bana. Kay sige ra, anaapod ang kuan, lago na po diri. Sino ba si Juanita? Oo, si Juanita. Basta kalit lang po, sir. Pasalamat ko po na naipod kayo mong gihatag, sir. Pa-check up mo dun sa Pakibato. Libre laan naman doon. Kung ano man yung buntis pa naman. O yun po mga kababayan, si Ninita ay uuwi dito ngayong bakasyon. Kasabay po niya sila Maylin. At basta wag na po natin siyang maaari, mga comment po natin. Kundi yung pagmamahal lang sa bata. Kasi intindihin po natin yung sitwasyon ni Ninita. O basta pag nakauwi dito siya at kung mag-aaral ulit siya, yun ang gusto niya, susuportahan ko pa rin siya. Salamat, sir. Makauwi siya, ha? Salamat, sir. Papadalang ko siya ng allowances niya. Pero para sa pagkain niya yun, ha? Abi na ako gid, sir, na di nakagin si prutas akong anak, sir. Hindi naman pwedeng pabayaan si Ninita. Ang Pasalamat ano lang po namin, din, sir. Pasalamat. maibigay yung gusto niya na kung talagang gusto niya umuwi muna, o adi ibigay natin. O kung isang taon siya dito at bumalik ulit sa amin, walang problema. Pasalamat ko, sir. Basta wag mo lang siyang papabayaan. Pag nangyari yun at napabayaan mo si Ninita, binibigyan kita ng pang-allowance niya, tapos nagugutuman ng bata kung anong ginagawa mo, Dili, sir. ay wala yun, ha? Di amang kus imong tatay hatag ang kwarta, sir. O Siya sige. pod magbadik og kwarta kayo. Salamat ko pod, sir, na imong gi kuan pod naluoy ka pod kang hinitan uli na pod. So yun po mga kabayan. Ano po, talagang, yun po. Ito po, walang prank ito, ha? At least para hindi po kayo mabigla rin sa amin na bakit nandito na si Ninita. At least nasabi po namin sa inyo, ano? So yun nga po ay talagang matagal din namin pinag-isipan at ipinaintindi kay Ninita na pigilan siya, kung ano man. Kaya lang, yun talaga po yung gusto ng bata at iginagalang namin o respeto namin yung desisyon ng bata. Para hindi po siya lalong kung ano pa yung isipin ng bata. Ano? O siya, sige po mga kababayan, ha? Ano ito? Plumos yun. Gamot yan? Tunawin, ibutang mo ba? Tubig. Tunawin sa Kanang pirting init akong lawas kung gabi ina, sir. By Jessica dyan, paracetamol. May halong sipon yan eh. Yung self meron. Ang imong tatay pod na kanang kuan kalintura pod, sir. Parehas Sige kayo. Yan, nighag ba pwede sa na. ulan? Yung self yan. O yan, may sipon yan. O yan. Salamat, sir. Kada adlaw, sir, kaisarag. Bawal sila dyan. Kung ano pa yun nandyan? Ayan, paracetamol. Salamat, sir. O, inom kang gamot, ha? O, sige po mga kababayan, kami po ay uuwi na. At ihatid ko po si Ninita dito on April 25 pa yun. 24 yung dating namin dito. So, yun lang po. Thank you so much po sa inyo. Kami po ay aalis na. Pasensya na po kayo, ha? Basta naman, pag umuwi po, again, lilinawin ko, kaya uwi si Ninita dito ay, kung po ay naintindihan namin, wala po siyang problema sa amin. At pag umuwi siya dito, ako pa rin na magsusuporta sa kanya para yung pag-aaral niya po dito, ano? At kung siya ay magdesisyon ulit na bumalik, makakabalik naman po siya sa amin dahil wala naman po talaga siyang problema. Yun lang, meron lang po talaga na, yung iba hindi namin pwedeng detalye sa inyo na po dahil usapin po ito ng ano, ha? Sige po, marami pong salamat. God bless po sa inyo. Bye-bye. Bye. Gusto niyo po bang makatipid ng kuryente pero hindi natin maiwasan dahil sa mainit na panahon? So ito na po yung sagot. Meron po tayo ditong solar stand fan. So tama po, solar po siya. Ito po yung kanyang solar panel. Okay? Paano po ba ginagamit ang isang solar stand fan? Po natin ay dual po siya. Pwede po siya sa kuryente at pwede din po siya sa solar. So yun po yung kagandahan niya. So paano po ba siya ginagamit sa solar? So kung ito po yung panel, gagamitin po natin siya sa solar. So ito po yung kanyang cable wire na may 4 meters. Isasaksak lang po natin siya dito.
Ayan, napakadali lang po. Isaksak natin dito. Then, ibibilad na po natin to sa araw. Okay? Ilalagay natin to sa arawan para magkaroon siya ng energy. So, yung battery po niya, yung solar battery niya po, inbuilt na po dito sa body ng ating solar stand fan. Ngayon, paano naman po siya gamitin kapag sa kuryente? Meron na po siyang kasama na charger niya o yung plug. Okay? Ganun din lang po. Same procedure. Isasaksak natin dito. And then, saksak natin to sa kuryente. Araw naman po, pwede natin gamitin siya sa solar. Tulad ng sinabi ko kanina, i-charge lang natin siya. Ayan, ipa-plug in lang natin. Kapag na-plug in na natin, ibibilad sa araw. Ngayon, kahit nakabilad po ito sa araw, maghapon nyo siyang gamitin, tatakbo po yan. Tatakbo siya ng tatakbo. Nang wala kayong binabayarang kuryente. Okay? Pwede nyo po siyang i-move yan, katulad niyan. Nag-move siya. Movable din siya. Katulad din dun po siya ng ating mga ginagamit na mga electric fan. Ganun na ganun po siya. Kapag nakabilad sa araw, nagcha-charge siya. Kapag naka number 1 po ito, aabot siya ng 8 hours yung working hours niya. Okay, sa araw, mas maganda siyang gamitin. Dire-diretso po ang paggamit nang wala kayong binabayarang kuryente. Okay, ano pa po ba ang kagandahan dito sa ating solar stand pan na to? Mayroon po siyang built-in na light. Ayan. So, pang emergency, nagkaroon ng brownout, wala tayong kuryente, wala tayong ilaw, mayroon kahit paano tayong ilaw. Aside doon, mayroon din po siyang kasamang power bank. No? Pwede po kayong mag-charge dito. Gamit lang yung ating USB charger, ilagay lang po natin dito. Ayan. Then, yung ating cellphone, kung ano man po yung cellphone natin, plug in lang natin. Mag-charge na po siya. Ganyan po kaganda yung ating solar stand pan natin. For only 4,999 na po siya, free shipping nationwide, no? Ito pong kikitain natin dito ay napupunta, yung 50% napupunta sa ating charity at 50% sa ating na pinapasweldohan po ng PBTin Solar. So mag-avail na po kayo para po makatipid kayo ng kuryente. Maraming pong salamat.